Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Esther, at kung maalala nyo nga po, ito po ay nakita na nga po natin to sa ating advanced weather forecast na naging kasunod nga po nung si Bagyong Jangme. At sa ngayon nga po, apektado na ito ni Bagyong Esther itong si Batanes at extreme northern Luzon, at pati sa may parte ng northern Luzon, apektado nga po ni Bagyong Esther. At asahan naman natin yung southwest monsoon ay patuloy po yan na magpapaulan sa parte ng Metro Manila, Central Luzon, Southern Luzon, at kasama rin po ang parte ng Palawan. Asahan din natin sa parte ng western section ng Mindanao at Visayas, makakaranas din po ng mga pabugso-bugso ng pagulan dahil nga po sa ating southwest monsoon. Iba yung pag-iingat pa rin nga po sa ating mga kababayan, at dahil nga po ang habagat season, no, ito po ay madalas ay magdudulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya patuloy po tayong mag-iingat. Dumako nga po tayo sa ating rain map accumulation kung saan nga yung mga posibleng makakaranas ng mga pag-ulan. Dito nga po sa ating rain map accumulation within 12 hours, expected nga po natin sa parte ng extreme northern Luzon yung mga posibleng malalakas na pag-ulan habang nasa papalabas ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Esther. At yung southwest monsoon, makikita naman natin, no, itong western section ng Luzon ay makakaranas ng mga pag-ulan. In the next 24 hours, expected na nga po natin, mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan sa parte ng extreme northern Luzon, at buong Luzon ay posible nga po makaranas ng pag-ulan, kasama po ang Metro Manila dyan, pati ang ilang bahagi ng Bicol region. Kaya mag-iingat nga po tayo dahil nga posible pa rin ang mga pagbaha. And the next 2 days naman po, ito naman yung ating posibleng asahan. Kung mapapansin nga po natin sa ating rain map accumulation, posibleng mas malalakas na pag-ulan ang mararanasan sa susunod na 2 araw. Dahil po yan sa ating southwest monsoon at tinahatak nga nitong ni Bagyong Esther. Kaya mag-ingat at maganda nga po, no, para sa ating mga kababayan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, expected na natin po ito. Bukas by June 6, asahan nga po natin na posibleng pinakasentro po niyan ay lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero patuloy nga po makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng gabi ng June 6 ay mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan sa western section ng ating bansa, at ganoon din po sa may parte ng Bicol region at ilang bahagi ng Visayas. Pagdating naman po ng June 7, ito po yung ating possible scenario. By June 7, may mga mahihinang katamtamang pag-ulan sa umaga, at pagdating naman po sa gabi, ito po ay asahan natin na magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila. Pagdating naman po ng June 8, by June 8, asahan natin mababawasan yung mga pag-ulan sa umaga, pero pagdating po ng gabi, expected na po natin na mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng June 9 ng umaga, magkakaroon ng panibagong sama ng panahon o low pressure area, dahil po yan sa banggaan nga po ng hangin dito nga sa may parte ng Taiwan. At asahan natin yung parte ng extreme northern Luzon at western section ng Visayas at Mindanao ay makakaranas ng pag-ulan. Pagdating naman sa gabi ng June 9, expected nga po natin na medyo mababa yung mga tsansa ng pag-ulan, pero expected pa rin natin yung mga isolated rain shower. Pagdating naman po ng June 10 ng umaga, mataas ang posibilidad ng pag-ulan sa parte ng Mindanao, ganun din po sa ilang bahagi ng Visayas at Bicol region. Pagdating naman po ng gabi ng June 10,
Asahan nga po natin na sa mga parte ng Palawan, western section ng Mindanao at western section ng Central Luzon ay may mga tsansa ng mga biglang pag-ulan. Pagdating naman po ng June 11 ng umaga, asahan naman po natin sa may eastern section ng ating bansa may mga chance ng mga isolated rain shower, at yung western section naman ng ating bansa apektado pa rin po yan ng southwest monsoon. Pagdating naman po ng gabi ng June 11, asahan nga po natin halos buong bansa ay posibleng makaranas ng pag-ulan dahil nga sa patuloy na paglakas nitong southwest monsoon. Pagdating naman po ng June 12, ito naman po yung expected natin by June 12, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa western section ng ating bansa, lalong-lalo na nga po sa may parte ng Palawan. Sa umaga po yan, at pagdating naman po sa gabi, asahan natin naman ang parte ng Luzon ay mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Ganun din po sa may parte ng Mindanao, may mga posibleng malalakas na pag-ulan. Pagdating naman po ng June 13, tuloy-tuloy po makakaranas tayo ng pag-ulan sa umaga, at ganun din po mas expected natin sa gabi may mga matataas ang tsansa ng pag-ulan sa ating bansa. By June 14, sa umaga may mga isolated rain shower, pero pagdating po ng gabi mataas ang tsansa pa rin ng mga pag-ulan. Kung mapapansin natin, meron nga tayo ng tatlong sama ng panahon or posibleng bagyo. Ito nga po, tatlong magkakasunod dito na nakapaloob nga po dito sa banggaan ng hangin na ito, na ito po ay posibleng yung ating cold front or yung shear line ay magbabanggaan po yan dito sa may bandang Taiwan. Pagdating naman po ng June 15, so expected natin mababawasan ng pag-ulan sa umaga, pero pagdating po sa gabi, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan sa parte ng Luzon, kasama pa rin po dyan ng Metro Manila, Visayas, ganun din po sa Palawan at Mindoro provinces. May mga pag-ulan din sa parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng June 16 ng umaga, mahina at katamtamang pag-ulan mararanasan sa ilang bahagi ng ating bansa, pero pagdating po ng gabi, mataas muli ang tsansa ng pag-ulan sa halos malaking bahagi ng ating bansa. Pagdating naman po ng June 17, sa umaga nga po, magiging maayos at magandang lagay ng panahon. May mga tsansa ng mga isolated rain shower, pero pagdating po ng gabi, mataas muli ang tsansa ng pag-ulan sa ating bansa. Kung mapapansin po natin, yung mga pag-ulan, mas mararanasan po natin yan sa gabi or sa hapon. Kaya ba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan, at magdala nga po tayo ng pananggalang sa ulan. At pagtapos po niyan, meron posibleng sama ng panahon o low pressure area tayong monitor. Pagdating nga po ng June 19, dito nga po sa eastern section ng Visayas. At ito po, kung sakaling matutuloy yung kanyang possible scenario, ito po'y posibleng tumama sa parte ng Visayas. Pero again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan o advanced prediction ng European Center. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe.